Ito yung malawak na sagingan sa Israel. Tapos yung may fertile din naman yung mga lupain nila doon. Iba yung mga sagingan nila kasi may nakatabon, parang hindi makapasok yung mga insekto, parang sa atin yung moskitero. Yun, malawak yung mga lupain, tsaka fertile naman. Totoo talaga yung sinasabi sa Bible na the land floweth with milk and honey. Hindi naman literal na milk and honey, but yung sinasabi na fertile yung lupain sa bansang Israel po. So kaya maraming pumupunta doon, tsaka nag-study sa kanilang farming kasi advance yung farming nila doon, yung technology. Maraming mga technology na ina-apply nila doon. So ito yung mga lupain sa Israel. Going north po ito, so puntang Haifa. So galing kami ng Tel Aviv, sumakay ng tren. So ito yung mga lupain nila. So may mga season din naman kung anong klase na tinatanim nila doon. So ito yung madaanan namin. So sa mga nagbabalak na pupunta ng Israel, madali lang po kasi yung entry po nyo doon kung kayo po ay pupunta is visa upon entry. Ibig sabihin po noon, so pag punta nyo po doon, hawak natin yung Philippine passport, ay doon na po tataka ng visa entry. So nasa 3 months yata yung maximum ng visa. So sa Pilipinas hindi tayo required na kumuha ng visa dito sa Pilipinas kasi visa upon entry ang Israel. Tsaka may privilege po tayo na pumupunta doon. Pero kailangan din namang magbigay ng reason, at saka kailangan para sure yung pagpunta sa Israel may invitation. O kung wala namang invitation, kailangan may travel tours para justify yung pagpunta doon. Kasi marami kasing mga Pilipino doon na pumupunta na tinatawag natin dito sa atin na nag-TNT. So tago kasi maganda kasi doon yung sahuran, at saka hindi naman masyadong mabigat yung trabaho. Kaya sa mga gustong pumunta talaga sa Israel, so kailangan pag tourist po kayo, so kailangan maghanap po kayo ng tour agency, kasi sila na yung magbibigay ng itinerary sa immigration, kasi hihingin kasi yun pagpasok talaga sa border sa Tel Aviv. Usually doon hihingin kasi doon yung immigration pagpunta doon. So usually pag tourist po kayo doon pupunta sa Israel, so yung tour leader lang po yung interviewin, kasi siya na po yung in charge sa lahat ng tourist po na kasama po niya. So yun po usually. Meron namang random talaga yung isa-isahin. So at least kailangan kompleto po yung papers. Sa mga government employee naman po na nagbabalak na pumupunta doon, kailangan mag-request muna kayo sa employer po nyo na allowed po kayo na mag-travel sa labas ng bansa. Kasi kailangan po kasi yon, parang may certification na kayo po ay authorized na nag-live
at saka may balak po na bumalik. Kasi importante kasi yon, kasi yung iba, again, maraming pumupunta sa Israel na yun, na inganyo na doon na magtrabaho, tsaka hindi na po bumalik. Kadalasan nga yung iba galing Saudi, galing Qatar, galing UAE, kasi may mga kaibigan kasi sila na pumupunta din ng Israel at saka nagsasabi na maganda doon sa Israel. So yun, nag tourist, tapos pagpunta doon hindi na tinapos yung tourist event, para bang nag-escape na sa tour nila po. So yun, hindi na nakita. So yung naging masama doon yung tourist company, yung tour agency. So maganda naman talaga yung bansang Israel kasi yun yung tinatawag na promised land. So dito pa rin tayo. So again, papunta to ng Haifa, northern part yun ng Israel. Yung reference po natin yung Tel Aviv. So yung center kasi ngayon yung Jerusalem, pero yung economic activity, yung capital talaga yung Tel Aviv, kasi nandun yung mga sentro ng mga malalaking kumpanya. So, pero sa ngayon tensyonado pa rin, although yung situation sa Gaza Strip is kontrolado na, pero tensyonado pa rin. Safe naman talaga yung Israel, sabi ng iba magulo, pero yun talaga yung buhay sa Israel. Kasi mula nung naging state yung Israel, gano'n na talaga. Parang nasanay na yung mga tao doon sa Israel na gano'n yung klaseng situation sa kanila. Parang everyday is a threat sa kanila kasi surrounded po sila ng mga Arab nation. So maganda naman yung train doon, yung pagpunta namin. So maganda yung train, may 3-decker yata yun, yung parang may yung isang palapag, dalawa, tatlo. So yung maganda yung train at saka mabilis. Yung biyahe nga namin papuntang galing Tel Aviv patungong Jerusalem, nasa 20 to 30 minutes lang yun. Depende, nasa 25 minutes yung biyahe namin kasi mabilis yung takbo ng train. So ito na yung port ng Haifa. So malapit na po tayo na nakarating sa atin. By the way, yung Haifa, yun yung nandun yung mga malalaking barko nagdock, at saka doon din parang may repair yata doon. So ito yung Haifa na pantalan, mga kablog. Yan lang po, maraming salamat and God bless us all and enjoy.